Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Panbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat tinipon bilang isang angkan ng Diyos sapagkat mahal na mahal niya tayo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ng isang napakahalagang kapistahan, ang pag-akyat sa langit ng Panginoon. Hindi lang siya muling nabuhay, siya'y umakyat sa langit. Ito masasabi natin ang talagang huling-huli na yugto ni Jesus Nazareno dito sa lupa. Minsan, sasabihin niyo, "Padre, kailan ba talaga yung huli?" Meron tayong huling hapunan. Pero kung tutusin po, nakapaghapunan pa rin si Jesus Nazareno pagkatapos noon. Kasi muli pa rin siyang nabuhay. Meron tayong 7 huling wika. Pero kung tutusin po, hindi pa rin yun ang huling wika ni Jesus. Sapagkat nabuhay siyang maguli at nagsalita pa rin siya pagkatapos sa krus. Ngunit ito tiyak na. Ito na talagang huli. No? Siguro sabihin ng Panginoon, totohanan na to. Ito na talagang huling-huli. Ang kanyang huling sandali dito sa lupa, ang kanyang katawan dito sa lupa, bago siya bumalik sa Ama. At alam natin, pag talagang huling-huli na, ito ay maraming halo-halong pakiramdam. Lalo na ang pamamaalam. Natitiyak ko marami dito ang may kamag-anak na OFW. Naalala niyo yung sandaling namaalam sa inyo, ang inyong mahal sa buhay?
Naalala ko po ang aking daddy, ang aking tatay. Nag-Saudi po siya. No? Noong dekada 80, yun po yung usong-uso noon na nagpupunta sa Saudi ang mga Pilipino. Doon nagumpisa bago kumalat sa buong daigdig. No? At nung siya'y namamaalam sa amin, ay ako'y nasa elementary pa ho noon, ay talagang makabagbag damdamin sapagkat yun ang unang pagkakataon na kami magkakahiwalay. At iyon ay napakahirap para sa amin. Kaya't kung kayo pupunta sa airport, doon makikita ninyo yung mga ganong eksena. At takang-taka sila ang mga ibang mga tao po. Alam niyo po, sa ibang bansa, ang airport, mabilisan lang ang takbuhan ng mga tao doon. Dito lang sa atin sa Pilipinas, nagtataka sila. Kasi dito sa atin, ang naghahatid, isang barangay. No? Ang dami-dami. Sa ibang bansa, hindi po gano'n. Kaya ang bilis lang ng takbo sa airport sa kanila. Hindi sila sanay ng maraming tao sa airport. Kasi sa kanila, ang sanay lang, may maghahatid na isa o dalawa, larga na. Dito lang sa atin, yung talagang buong angkan, buong barangay ang pumupunta. Dahil siguro nga para sa atin talagang kakaiba yung pamamaalam. Iba't ibang pamamaalam. Lalo tigit siguro kung ito'y pangmatagalan ng pamamaalam. Ito naman ay tagpo, makikita natin, lalo na kapag libing. Lalo na kapag alam natin, hindi na tayo magkikita muli ng ating minamahal. Siguro ganito yung pakiramdam ng mga alagad. Nung nagsabi ni si Jesus sa Sareno, ako'y babalik na sa Ama. Iiwan ko na kayo. Kaya't sa linggong ito, hayaan niyong yun ang aking pagsimulan ng pagninilay tungkol sa diwa ng pamamaalam. At hayaan niyo po 3 salita na ganun din ang ipinahayag ang pag-ukulan natin ng pansin. Medyo magkakaroon tayo ng konting parang language class kasi pagninilayan natin ng iba't ibang salita na paalam ang ibig sabihin. Una raw po sa Kastila, pag namamaalam ang tao, siguro kung natatandaan ninyo ang inyong mga lola pa, ang salitang Kastila sa pamamaalam ay, alam nyo ba ho? No? Alam naman natin Pilipino yan, minsan ginagamit din natin yan Adios. Di ba minsan pag medyo masungit-sungit yung tao, sasabihin sa'yo, adios. No? Gusto ko nang iwan. No? Pero alam nyo, napakabanal daw pala nung salitang yon. Napaka-relyoso, kaya wag mong gamitin panungit na salita yun. No? Di ba? Minsan, pag naiinis ka sa kausap mo, sabihin mo, adios. No? Sabay irap. Diba? Masama raw po yun kasi yung salitang adios ay banal. Yung salitang pamamaalam ng mga Kastila, adios, ano raw ibig sabihin ng Diyos? Sa Diyos. Patungo sa Diyos. Para bagang sinasabi sa atin, oo, namamaalam tayo sa isa't isa. Naghihiwalay tayo. Pero bagamat magkahiwalay na tayo ng direksyon, isa pa rin ang ating patutunguhan, ang Diyos. Kaya nga't iyon ang napakagandang paalala ni Jesus sa Sareno. Mauuna ako, pero tandaan ninyo, magkikita pa rin tayo sana. Kung ang buhay nyo dito sa lupa, tandaan ninyo, ang lahat ng ginagawa nyo, ang lahat ng sinasabi ninyo, ang lahat ng pinipili ninyo, sana maghatid sa Diyos. Sapagkat ang tunay nating tahanan ay langit. Ang tunay nating hantungan ay ang Diyos. Kaya napakagandang tanong ngayong araw na tiyo, hinahatid ka ba sa Diyos ngayon ng buhay mo?
Baka naman pera ka lang ng pera. Baka naman ang pinipili lang natin yung kaligayahan ng lupa. Nakakaligtaan natin. Sa bandang huli, sa Diyos tayo pupunta. At ang pinakamalungkot sa lahat, hindi yung pinakamahirap na tao, hindi yung pinakamasakiti na tao, hindi yung pinakamalungkot na tao, ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang hindi ka makarating sa Diyos. Ang habang buhay, nagluluksa ka, balisa ka, sapagkat sa halip na sa Diyos ka manahan, hindi mo siya makakapiling habang buhay. Kaya ang unang paalala sa atin, adios. Ang buhay natin ay adios sa Diyos, sa langit. Huwag tayong pabubulag. Huwag tayong palilito. Huwag tayong palilinlang sa demonyo. Akala natin lagi masarap dito sa lupa. Kaya yung iba ayaw nang umalis dito sa lupa. Ayaw bumitaw. Pinipili ang kasalanan. Pinipili lamang ang inaalok ng mundo. Hindi po. Sana kahit minsan mahirap, kahit minsan pakiramdam mo nag-iisa ka, piliin natin ang landas patungo sa Diyos. Adios sa Diyos. Ang ikalawa naman daw po sa Ingles. Pag namamaalam daw, ano sinasabi nyo pag Ingles? Goodbye. Alam niyo po ibig sabihin ng goodbye? No? Ang ibig sabihin din daw po ng goodbye, ito'y hinango sa salitang God be with you. Napakabanal din pala nung salitang yon. Goodbye. God be with ye. God be with you. Kanina sabi natin, patungo sa Diyos. Pero gano'n na lang kabuti ang Diyos, hindi niya tayo iiwan mag-isa papunta sa Kanya. Sinigurado pa ni Jesus Nazareno, sa pagpunta natin sa Diyos, kasama natin ang Diyos. Dahil kung tayo lang, hindi tayo aabot sa Diyos. Kung aasahan mo lang ang ibang tao, baka hindi ka makarating sa Diyos. Kaya nga't minabuti ng Diyos, kasama natin siya patungo sa Kanya. Kaya nga't sa isang linggo, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Espiritu Santo. Ang handog ni Jesus Nazareno, ang kasama natin sa paglalakbay habang inaantay natin ang muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. At nangako din si Jesus Nazareno, ang isa sa mga huling salita niya, I will be with you until the end of time. Ako'y makakasama ninyo hanggang sa dulo ng panahon. Kasama natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagsimba ka ng Pong Nazareno, hindi lang para ipaalala sa iyo, yung buhay mo, patungo sa Diyos, siguraduhin mo, may kwarto ka na sa langit, sayang. Baka hindi mo magamit. Baka sa iba papagamit. Kaya piliin mo ang Diyos. At gusto ring sabihin sa iyo ng Nazareno ngayon, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Hindi ka lang patungo sa Diyos, kasama mo ang Diyos. Kaya huwag kang susuko. Huwag mo sabihin, hindi na ako magiging mabait. Lagi na lang akong sumasablay. Lagi na lang ako nagkakamali. Wala na akong pag-asa sa buhay. Tukso yan ng demonyo. Pinaparamdam ng demonyo, nag-iisa ka lang. Iniwang ka ng Diyos. Hindi totoo yan. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Sa kabila naman sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos. Ang naniniwala
na sila'y kasama ng Diyos. At ngayon pa lang, kiniklaim na natin, patungo tayo sa Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Adios. Patungo sa Diyos. Goodbye. Kasama mo ang Diyos. At sa Pilipino, paalam. Parang nalayo, no? Nawala yung Diyos. No? Pero maganda pa rin naman daw po ang pahiwatig ng paalam. Sapagkat hindi lang daw sapat na patungo tayo sa Diyos. Nakasama natin ang Diyos. Dito naman daw makikita natin, pag sinabing paalam, may nagbiro sa akin, Pader, ano raw ang baliktad ng paalam? Alam niyo ba ang kabaliktaran ng paalam? Palihim. Kasi pag nagpapaalam ka sa nanay mo, alis na po ako, punta ako sa eskwela. Pero pag magde-date ka, alam mo, baka hindi ka payagan. Hindi ka na nagpapaalam. Palihim ka na lang umaalis. No? Ayan, mga ibang server, pagtatakas sa sila para hindi makita ni Father. Hindi magpapaalam kay Father. Palihim na lang aalis. No? Yun daw ang kabaliktaran ng paalam. Palihim, si Mister. Pag alam niyang hindi siya papayagan ni Mrs., palihim na lang aalis. Pero may maganda raw pahiwatig yung paalam. Ipinapaalam mo. Pinapasabi mo. At ito rin ang napakagandang bilin ni Jesus sa Nazareno. Ipaalam nyo sa iba. Hindi raw sapat na ikaw lang ang pinagpala ng Diyos. Hindi lang daw sapat na ikaw ang may alam ng mabuting balita. Dapat din, paalam mo sa iba. Hindi pwede ikaw lang ang mapunta sa langit. Hindi raw matutuwa ang Diyos na pagdating ng panahon, kumakatok ka sa langit at sasabihin mo kay Jesus Nazareno, nandito na po ako, deboto ninyo. May tatanong sa iyo si Jesus Nazareno, nasaan ang asawa mo? Nasaan ang mga anak mo? Nasaan ang mga kaibigan mo? Sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na alagad, pinapaalam din niya sa iba ang mabuting balita. Pinapakilala din nila sa iba si Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, nagpaparami ng deboto. Hindi mo sinosolo. Alam nyo dito po, no, yung mga kaibigan natin dito sa labas, hindi ako hirap pag namimigay po ko ng tinapay o pagkain sa kanila. Sapagkat pag binigay ko isa dito, hanggang sa dulo, yung mga tindero, tindera at yung mga ibang kasama natin dito, tatakbo dito. Tayo mga Pilipino, dyan tayo magaling. Madali nating ipakalat ang mabuting balita. Uy, may libre doon. Uy, may namimigay doon. Uy, may namimigay ng pera doon. Ang bilis natin magbigay ng kwento. Sana sa Diyos, sa karanasan natin sa Diyos, ganun din kakatian dila natin. Ibahagi, ipaalam natin. Yan ang bilin, huling bilin ni Jesus Nazareno. Ipaalam ninyo ang mabuting balita. Yun daw ang pinakamabisa. Gusto mo mapunta sa Diyos? Gusto mong maranasan ng Diyos? Gusto mong makapasok sa langit? Paalam mo din ang mabuting balita. Paalam mo din ang Diyos sa iyong kapwa. Hindi sapat na ikaw lang ang mabait. Hindi sapat yung ikaw lang ang nagsisimba. Ikaw lang ang nagpo-prosesyon. Ikaw lang ang namamanata. Kailangan sama-sama tayo patungo sa Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, itong tatlo po na pabaon ang dalhin natin. Ang buhay natin at Diyos. Patungo sa Diyos. Ang buhay natin parang goodbye kasama ang Diyos. Ang buhay natin ay parang paalam.
pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos upang sa gayoy magkasama-sama tayo kay Jesus Nazareno sa langit na ating tahanan. Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, bumalik ka na sa langit, sa puso ng Ama, sa kanan ng Ama, upang ipaghanda ang aming tahanan. Umakyat ka sa langit upang ipaalala sa amin ang buhay namin dito sa lupa ay dapat papuntang langit. Tulungan niyo po kami ng aming ginagawa dito sa lupa ay magpalapit sa amin sa Diyos. Ipaalala niyo po sa amin, hindi kami nag-iisa. Kasama namin ang Diyos. At higit sa lahat, tulungan niyo po kaming maging tagapangaral, tagapagpaalam ng mabuting balita upang sama-sama kaming magalak sa langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.